Orasyon sa palipad hangin. O pantawag sa masamang espiritu. Ang orasyong ito ay ginagamit kapag ang masamang espiritu ay nagtatago at nagpapakunwaring wala na sa may sakit at upang hindi mahuli ng manggagamot. Minsan, o mas madalas ay nagtatago ang masamang espiritu na nagpapahirap sa may sakit. Kung kaya taakalain mo na wala na ang masamang espiritu sa may sakit at kung ikaw ay manggagamot na hindi masyadong bihasa sa larangan ng panggagamot, ay sigurado na malilinlang ka ng masamang espiritu. At upang mapatunayan mo na nasa katawan pa ng may sakit ang masamang espiritu, ay gamitin mo ang orasyong ito, na sigurado ay hindi ka nila malilinlang. Ang orasyong ito, na kapag ibinulong mo, o iyong ihininga sa kapirasong papel, at pagkatapos ay iyong pinatong sa ulo ng may sakit, ang may sakit ay makakaramdam ng pagkabigat ng kanilang ulo, na para bagang may ipinatong kang napakalaking bato. Ang may sakit ay magsasabi na siya ay nahihirapan at nabibigatan sa kapirasong papel na iyong ipinatong sa kanyang ulo. Ang may sakit ay huwag kaawaan, sapagkat ang nahihirapan ay ang masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya, at hindi ang pisikal na katawan ng may sakit. At sa ganoong sitwasyon, ay napatunayan mo na hindi pa nakakaalis ang masamang espiritu sa katawan ng may sakit. At ito ay nagtatago lamang upang hindi siya makita ng manggagamot. Mga kamaestro, ako po ay may isang munting paalala sa mga bagitong manggagamot. Huwag po kayong matakot sa sinasabi ng iba, na kung ikaw ay bagito pa, o baguhan sa panggagamot, ay babalikan ka ng masamang espiritu, o di naman kaya ay lilipat sa iyo. Ay tahasan ko pong sinasabi sa inyo, huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi nila, sapagkat wala po iyong katotohanan. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, at nais mong makatulong sa iyong kapwa, subalit kung mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos, at sa iyong ginagawa, ay hindi ka po babalikan ng masamang espiritu, kundi, ikaw ay kahiya-hiya, sapagkat hindi mo napagaling ang may sakit. Ikaw ay matutulad sa mga tagasunod ni Kristo, na hindi nila magamot ang mga inaalihan ng masamang espiritu. Makinig kayo mga kamaestro. Mismong mga alagad ni Jesus, ay hindi lahat ng inaalihan ng masamang espiritu ay kanilang nagamot. Bakit kaya? Dahil sa kakaunti ang kanilang pananampalataya. Sila nakasama na, at alagad pa mismo ni Jesus, ay kakaunti pa ang pananampalataya. Gaano pa kaya tayong hindi naman inabot ang panahon ni Jesus? Basahin ko po sa inyo kung paanong di nila nagamot ang batang inaalihan ng masamang espiritu. Sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 15 hanggang 21. Ganito po ang ating mababasa. Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Napansin niyo po ba mga kamaestro? Ang talata sa sinabi ni Jesus, wala po siyang sinabi na kailangan ng poder at pondo upang mapagaling mo ang may sakit, o upang huwag kang mapahamak. Mapapalabas mo raw ang masamang espiritu kung ikaw ay manalangin at mag-ayuno. Kaya ang dapat nyo pong gawin, kayo ay manalangin at mag-ayuno. Hilingin nyo sa inyong dasal sa Diyos, na mapagaling nyo ang inyong mga pasyente, sa pamamagitan ng mga orasyon. At ikaw ay protektahan din sa lahat ng oras. Yan po ang mabisang kalasag sa iyong sarili. Ngayon po ay magpatuloy tayo sa orasyon, na aking binabahagi. Paunawa, banggitin, o usalin mo ang orasyong ito. At ihinga mo sa kapirasong papel, at ipatong sa ulo ng may sakit, o dili naman kaya, ay ihihip mo ng 3 beses,
sa tuktok ng kanyang ulo, at mag-antay ng 5 minutos, at mararamdaman ng may sakit, na bumibigat at sumasakit ang kanyang ulo. Narito po ang orasyon. Vinit, Esponsame, It, Semper, Theodorom, Aram, Akdam, Aksadam, Adonai, Sadak, Sirak, Sodem.